Ako nga pala si Pepet, simpleng fish keeper. Vlogger na ata ako eh. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, nakita ko yung isang isda natin dito, may Camalana storm, ayun o. Ayan guys o. Ayan o, nakikita nyo, ayan o, may nakalawit. Ayan o, kita nyo siguro yan guys. Zoom natin. Ayan o guys o. Ayan guys, meron siyang Camalana worm. Kaya ngayon ang gagawin natin is i-deworm natin sila guys. Madali lang naman yan eh. Kung magkaroon man kayo ng ganyang senaryo guys sa mga isda nyo, huwag kayong kakabahan basta-basta guys. Dahil madali lang naman yan, i-deworm lang naman natin yan guys. Tapos aalisin natin yung worm na yan. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba ako nagde-deworm ng mga balon molly ko guys. Bali ako kasi guys, ginagawa ko to monthly para siguradong walang mga worm. Pero syempre, yun nga, hindi natin yan maiiwasan dahil nagpapakain tayo ng live foods. Yun guys, kaya huwag kayong makabahala guys. Tara, tuturo ko sa inyo kung paano ba ako nagde-deworm ng mga isda ko. Ayan guys, kung nakita nyo naman yung isang isda, meron siyang Camalana worm. Yun yung parang kulay pula na parang tubipex na maliit guys, na makikita nyo yun sa mga puwerta, ay sa mga puwet ng mga isda nyo guys. Yun, kaya kung nakita nyo yun guys, yun yung Camalana worm yun guys. Ngayon, i-deworm na natin siya kasi para maagapan natin guys. Kumbaga, sa inyo guys, kung makakita man kayo ng ganun sa mga isda nyo, huwag kayong kakabahan or mabahala. Madali lang naman gamutin yun guys. Kumbaga, i-deworm lang naman natin yun. Ang masaklap lang, pag napabayaan nyo guys, kasi dadami na dadami yun. Parasite kasi yun guys. Kumbaga, kung makikita nyo kaya hindi tumataba yung mga isda nyo, dahil meron silang Camalana worm, or meron silang mga parasite sa katawan. Pero hindi naman porket ganun sa akin guys. Kung nakita nyo nga, di ba? Compact yung body nun. Ang laki ng tiyan. Pero meron pa ring worm. Kasi nga guys, nakukuha yun sa pagpapakain ng live foods. Yan. Tapos, nakukuha din yun kapag bihira kayo mag-water change. Yan. Kumbaga, ang dumi na ng tubig nyo. Siyempre, nagkakaroon ng mga parasite yung mga aquarium natin eh. Sa akin kasi guys, nakuha ko yun sa Tubipex kasi nga, lagi ako nagpapakain ng Tubipex guys sa mga binobomba ko ng mga isda, sa mga binubus feeding ko. Yan, kasi alam nyo naman yung Tubipex guys, di ba? Sobrang linis niyan, kaya kaya hindi natin maiwasan guys na magkaroon ng mga worm yung mga isda natin. Pero yun nga sabi ko sa inyo guys, huwag kayong mabahala or huwag kayong matakot kasi nga napakadali lang naman yan gamutin. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ko ba dinedeworm yung mga isda ko guys. Tara, bale yung una kong gagawin guys, ito meron akong mortar and pestle. Almirez tawag dito guys, dikdikan. Tapos buti meron akong stock guys, hindi ako nawawala na ito guys, ito. Ito yung ginagamit ko guys, Astig tablet. Yan o, Astig tablet yan guys. Kulay green yan, mabibili nyo yan sa tindahan ng pagkain ng manok, yung mga nagtitinda ng mga pagkain ng manok. Yan, doon nyo yan mabibili guys. Kasi ito guys, pang deworm daw sa manok, itong Astig tablet na to guys. Meron din ibang ginagamit yung iba, yung bastonero. Pero sa akin kasi guys, ito na talaga yung ginagamit ko dati pa, Astig tablet. Yan o, pang deworm to sa manok guys. Pang purga, kumbaga ito, pang purga. Yan, ganyan. Ang ngayon guys, ang gagawin natin dito is, ito munang gagamitin ko, yung bawas na. Ang gagawin ko dito guys, kukuha lang ako na maliit na ito guys. Kumbaga, yun nga. Pero ang gagawin ko guys, lalahatin ko na tong tablet na to. Kasi nga, lahat na ng aquarium is i-deworm ko. Lalagyan ko na silang lahat para siguradong wala nang mga worm, 'di ba, na mapunta sa kanila. Kumbaga hindi na sila magkaroon. Kumbaga kasi guys pwede nyo rin kasi gawin tong maintenance. Kunyari, monthly kayo magde-deworm, ganyan. Kunyari, every 2 weeks, yung iba every 2 weeks. Ganon, or kaya akin kasi noon monthly. Pero sa ngayon kasi guys, medyo na-busy ako kaya halos di ako nakapag-deworm ng siguro mahigit 1 buwan na ako di nakapag-deworm. Dahil sobrang busy guys.
sa work. Kaya yun, ngayon na lang ulit ako magde-deworm guys. Ayan, ito, isang tablet na to, lalagay ko lang yan dyan. Tapos, didikdikin ko lang yan guys. Mas maganda kasi guys, didikdikin nyo para mas madali siyang matunaw sa tubig. Yan o. Yan, didikdikin nyo lang yan guys. Yan, marami kayong pwedeng paggamitan nito guys ha. Halimbawa, ako kasi ang ginagawa ko dito guys, di ba yan, dinidikdik ko. Ang ginagawa ko dyan guys is, pagkadikdik ko, lalagyan ko lang siya ng tubig. Yan, yan. Kunyari ganyan guys, nadikdik nyo na. Yan, Astig tablet. Lalagyan nyo lang yan ng tubig guys. Kuha lang kayong tubig sa mga aquarium nyo. Ayan, ito guys, lalagyan lang natin ng tubig. Yan. Pag nalagyan nyo na ng tubig yan guys, halo-halo nyo lang yan sa tubig. Yan. Nakikita nyo guys, oh, green na green yan, oh. Oh, green na green yan. Siguraduhin nyo lang na natunaw lahat. Yan. Ako guys, ito talagang subok ko na to. Yung iba kasi guys, kasi meron na akong video na ito sa Facebook tsaka sa TikTok. Ngayon yung iba ang akala nila nakaka-overdose or yun nga, yung baka daw ma-overdose yung isda kasi nga may dosage din to guys eh. Na syempre sa manok nga daw, kukunti lang ang nilalagay, di ba? Sa akin guys, hindi ko naman lahat to maipapakain lahat sa isang isda, kumbaga ang ginagawa ko kasi guys yan, tulad niyan, di ba? Ganito. Na siya, natubigan ko na. Halo na siya sa tubig. Ang gagawin ko guys is kumukuha ako ng pagkain ng isda. Kumbaga hindi ko naman yan guys, ihahalo sa tubig nila. Kasi syempre baka masira pa yung mga halaman nyo eh, di ba? Pero yun nga, hindi naman to nakasira ng halaman guys kasi nga ito gagawin natin. Pagtapos ko na yan mahalo sa tubig, ay, ito, Koi King. Koi King ang nilalagay ko guys. Yan. Kumbaga, itong Koi King na to guys, yan. Ilalagay ko siya dyan. Para ma-absorb ng Koi King yung gamot. Yan o. Kita nyo ba yan guys? Yan, Koi King. Yan, lagay lang natin yan dyan guys. Bahala na kayo kung gaano karami, kung ilang aquarium yung lalagyan nyo nito. Eh sa akin kasi, once na nag-deworm ako guys, ng isang beses, lahatan na yun, pangkalahatang aquarium na yung nilalagyan ko. Kaya para sigurado na yung mga worm nila guys is mapaparalyze or maalis. Para siguradong maalis yung mga worm nila. Ayan, ganyan lang naman ginagawa ko guys. Bababad ko lang yan dyan guys hanggang lumambot yung Koi King. Kasi itong Koi King guys, matigas to eh. Ibababad ko lang yan dyan. Maghihintay lang ako ng ilang minuto dyan guys. Kumbaga pag ito is na-absorb na ng Koi King yung gamot, malambot na, pwede na natin ipakain. Ito lang yun guys ha. Ngayon guys, yung ibang paraan na pwede nyong gawin para ihalo yung Astig tablet, pwede nyo tong ilagay sa gel food guys. Diba? Yun nga, gawin nyo, dikdikin nyo. Tapos, tutunawin nyo pag nadikdik nyo na guys, durog na, lagyan yung tubig, pwede nyo na siya ihalo sa gel food. Kumbaga yung gagawin yung gel food is, isama nyo to, kahit naman tumabuhusan ng mainit na tubig, di naman mamamatay yung gamot na ito guys eh. Kumbaga, nandun pa rin siya. Pwede, kasi ako ganun ginagawa ko noon. Kumbaga, nilalagay ko siya sa gel food. Eh, kasi kanina, nakapagtimpla na ako ng gel food guys. Kumbaga, hindi ko siya naisama kasi nga, syempre, biglaan ko lang din nakita na may worm yung isda ko. Kaya ngayon lang ako gumawa na ito. Eh, sa akin, nakapagtimpla na ako ng gel food. Syempre, sayang naman, di ba? Kaya, hindi ko na siya ginawa sa gel food. Ang ginawa Koi King na lang guys. Kasi etong Koi King naman guys, paborito to ng mga isda ko guys. Kinakain naman nila to. Kaya yan, ang ginagawa ko yan. Ipapa-absorb ko lang siya guys. Antayin ko lang na lumambot yung Koi King bago natin ipakain sa mga isda natin. Yan. Ganun lang, napakasimple lang guys ng pagdideworm. Ayan guys, bali ipapakain na lang natin to sa kanila. Maghintay lang tayo ng ilang minuto guys, update ko kayo. O ayan guys, kung makikita nyo, absorb na ng Koi King yung Astig tablet natin na ginawa.
Absorb niya. Ang gagawin na natin guys, tara pakain na natin to sa mga isda natin. Para maalis na yung mga worm nila. Diba? Yan guys oh. Makikita nyo, absorb na yan. Mabisa na to guys. Matatanggal na may mga bula-bulahati na. Mga bula-bulahati sa tiyan ng mga isda natin guys. Mapupurga na sila. Yan. Ayun guys, tara pakain na natin to sa mga alaga natin na may worm. Lalo yung kanina, yung nakita natin na may kamalanas worm. Yun yung una natin lalagyan kasi siya yung nagkaroon ng worms guys eh. Ayan o. eto guys o, yan o. Ipapakain natin to. Ayan guys o. Makikita nyo, nilalapang na nila guys. Kulay green na koi king yan guys. Ayan o, kulay green na koi king. Kung makikita nyo, nilalapang na nila o. Oh, di ba? Medyo malabo lang guys kasi against the light eh, no? May nyo. Lalapangin nila yan guys. Guys, oo nga pala guys, wag kayong matakot kung buntis yung balon mole nyo, wag kayong matakot guys. Ayun nga, buntis yan, no? Laki nandyan yan guys, pero sinasama ko sa pagde-deworm yan. Ayun, no? Nakita nyo, laki nandyan, di ba? Wag kayong matakot kung buntis yung mole nyo. Hindi yan makukunan guys. Kumbaga, mga worm lang tsaka mga tahi lang yung ilalabas niyan. Ngayon, malapit na mag-drop yan guys eh. Diba? Pero sinama ko sa pagpapakain ng may astig tablet, yung may dewormer, diba? Huwag kayong matakot guys. Hindi yan nakakasama sa buntis na balon mole nyo, diba? Kasi yan, subok na subok ko na yan guys. Diba? Yan yung una natin lalagyan kasi merong worm dyan eh. Ngayon, ang gagawin ko guys, mamaya, mga 30 minutes to 20 minutes, sigurado naman siguro na paralyzed na yung kamalanas worm. Pwede ko nang tsaniin yun guys. Tsatsaniin ko na yun mamaya. Ngayon, pakainin ko lang muna siya ng astig tablet na ano, yun nga, ng koi king na may astig tablet para siguradong maparalyze yung worm. Diba? Ayun yun guys. Ayun, buntis oh. Pero lumapang siya kanina ng kulay green na tablet. Kulay green na koi king guys, lumapang siya. Kaya yun guys, kahit buntis yung balon mole nyo, huwag kayo matakot guys. Hindi yan nakakasama sa kanila. Yan guys, i-deworm na din natin yan lahat. O yan, lahat yan guys, i-deworm na natin yan. Solid yan guys oh. Solid yan guys, koi king na may astig tablet. Yan guys, lahat yan, lalagyan natin yan. Yan, lahat yan guys, kahit mga fry lalagyan natin. Kahit mga fry yan, lalagyan natin yan para siguradong ano, siguradong mawala yung mga deworm. Hindi nyo kailangang madami guys. Basta makatoka sila dun sa may astig tablet, okay na yan. Yan, basta matoka nila yan guys. Diba? Kung makikita nyo, kinakain nila oh. Ito pa. O yun guys, kaya dapat huwag kayong matakot sa pagde-deworm guys kasi hindi naman to nakakasama sa mga isda natin. Mas mapapaganda pa nga nila neto yung condition nila kasi nga wala silang worm sa katawan eh, di ba? Tsaka guys, mahalaga din to sa mga ginugroom nyo. Lalo kung meron kayong ginugroom guys, dapat lagyan nyo din ito, mag-deworm kayo kasi nga siyempre pag nag-groom kayo dapat kompleto rekado lalo pag nasa show na kayo, di ba? Siyempre, makikita ng judge, ang ganda ng dorsal, ang ganda ng body, ng kulay. Tapos biglang makikita yung puwet niya, mayroong kamalanas worm. Patay kayo dun guys, disqualified agad kayo. Disqualified agad, aabutin nyo dun guys pag ganun. Kaya sabi ko sa inyo, mag-deworm din kayo, lalo sa mga ginugroom nyo. Kasi nga, kailangan kompleto rekado pag sumali kayo sa show. Tsaka dapat yung isda nyo walang worm, di ba? Tsaka syempre, para yung mga ginugroom nyo, mas mabilis lumaki kasi malay nyo, nakikita nyo na ang tagal nila lumaki. Yung pala, may kamalanas worm pala, di ba? May parasite pala siya sa katawan. Di ba? Hindi nyo alam na may ganon. Ngayon, magde-deworm kayo guys para yung mga worms sa katawan nila, mga parasite, is mailabas nila para maitain nila, ganon. Kasi, di ba? Hindi nyo alam eh. Siyempre, nasa loob ng katawan nila, di ba?
Yun nga, yung kanina, yung ano, di ba? Ganon. Tsaka guys, ang gagawin nyo guys, pag nag-deworm kayo, pag nagpakain kayo nito ng Koi King or gel food na may astig tablet or kung ano mang gamot ang nilagay nyo, kinabukasan wag kayong magpapakain. I-fasting nyo na sila guys ng isang araw. Tapos, pag fasting nyo sa kanila, isabayan nyo ng water change. Di ba? Kunyari, ngayon, tanghali, nagpakain kayo nito na may astig tablet. Ang gawin nyo kinabukasan, wag nyo na sila pakainin, tas mag-water change kayo. Para yung mga nailabas man nila na mga worm, or kung ano man parasite na nailabas nila is, masasipon nyo. Tapos, yun, mapapalitan nyo na yung tubig nila, di ba? Mas healthy na yun, guys. Tsaka kayo mag-water change. Tapos, wag nyo kalimutan maglagay ng asin. Yan, guys, number 1 yan. Diba? Ganun lang naman, guys. Ganun lang naman. Kumbaga, napakadali lang. Kaya kung makikita nyo na may mga worm yung isda nyo, huwag kayong mabahala or huwag kayong matakot. Kasi napakadali lang yan gamutin, guys. Ano lang yan? Magkano lang yan sig tablet? 7 pesos lang ata yun sa bilihan ng, ng pagkain ng manok. Doon nyo yung nabibili sa mga bilihan ng feeds. Yan, doon nyo lang yung mabibili. Mura lang yun, guys. 7 pesos lang yun, di ba? Tapos, hindi nyo rin naman yun araw-araw gagawin. Kumbaga, sa akin, monthly. Kaso yun nga, medyo na busy kaya 'di ba natagalan ako. Kaya yun, guys, ang gagawin ko na lang guys, yung nakita ko may worm kanina, aantay na lang ako ng 20 to 30 minutes. Pag nakita ko naman na yun nga nakain na nila yung Koi King na may astig tablet, is yun kukunin ko na ng tiyané. Ito guys, naka-ready na to. Ito lang ang sagot. Tiyané. Yan, mamaya kukunin ko na yun guys gamit tong tiyané. Yan, pagtapos pag na-absorb na niya yung astig tablet, sigurado paralyze yung worm na yun. Maaalis ko na yan ito, guys. Yun. Guys, yun. Maliit lang yung kamalanos niya, guys. Ito. Ito ba guys, oh? Saan? Ito pa sa isda. Sa isda. Ayun, oh. Nakuhaan? Oh, ayun, oh. Bali 3 guys. Apat. Ang dami. Ang dami niyang worm, guys. Teka, balik muna natin dito. Ito yung mga worm niya, guys. Yan, guys, oh. Yan. Yan, guys. Kita niyo ba yan? Kamalanos worm tawag dito, guys, ha. Ayan, guys, ha. Oh guys, yun lang naman. Nakita niyo naman, di ba? After ilang minuto, kinuha natin yung kamalanos worm sa puwet niya, di ba? Ilan yung nakuha natin? 5 yata o 4, grabe. Pero yun nga guys, yung mga worm na yun, buti na agapan natin. Kasi yung mga worm na yun, hindi pa malalaki, hindi pa sila kulay pulang-pula, parang mga baby pa yata yun. Kasi medyo transparent pa yung katawan, medyo pink-pink pa. Yung mga ibang nakuha na kamalanos worm, mahaba, tas kulay talaga, kulay pulang-pula. Yun, tas gumagalaw-galaw, parang tubipex na maliit, ganun. Kaya yun. Tsaka buti natanggal natin. Kasi guys, minsan mahirap din yan tanggalin kasi nga, lalo pag tawag dito, pag hindi pa nila ganong na-absorb yung gamot, yan guys pag hinuli nyo yung isda, pumapasok ulit yan sa loob. Kumbaga yung kamalanos worm, pumapasok ulit sa loob ng puwet, ang hirap niyan tiyanin. Pero buti tayo kanina, nadukot natin siya, di ba? Siguro tumalab na yung astig tablet, kaya mabilis natin siya nakuha yung worm, di ba? Ganon. Tsaka pag kinuha nyo naman yun, madali lang, dahan-dahan nyo lang naman bubunutin yun guys. At least, pag nabunot nyo na yun guys, magugulat kayo sa resulta ng isda nyo. Mas mabilis na yan tataba. Tsaka
mas gaganda na yung kondisyon ng isda nyo. Kasi sa akin guys, ilang beses ko na yun nasubukan. Marami na akong isda na nagkaroon ng Camalano's worm guys. Pero meron pa nga guys, yung mga iba kong ginugroom noon, may mga Camalano's worm yun guys. Pero nung naalis ko na yung worm, biglang laki sila. Tapos yun, di ba? Halos nanalo pa nga sa mga show. Yun, ganun lang naman guys. Kaya kung magkaroon man kayo ng ganyan guys, may experience nyo, is huwag kayo mabahala or huwag kayo matakot. Kasi napakadali lang gamutin yan guys. Astig tablet lang yan o kaya bastonero. Yun, dun lang nabibili yun guys ha, sa tindahan ng pagkain ng manok. Dun nyo lang yan mabibili. O yun guys, di ba? May na-share rin naman ako sa inyo. Di ba? Napakadali lang yun guys. O kung nagustuhan nyo man yung video natin ngayon, huwag nyo kalimutan mag-like and share. Tsaka, subscribe nyo na rin ako sa YouTube channel ko guys. Para updated kayo sa mga susunod pa nating video. O siya guys, yun lang muna ngayon. Salamat sa pagsama.